Hinarap niya ang mga tulisan na may itak sa Thailand, tiwaling gwardiya sa Turkey at mga pag-aresto na maaring pumigil sa kanya ng tuluyan. Hindi ito nagsimula sa gubat. Nagsimula ito sa tahimik na kalye ng Bethel, Ohio nang bumaba si Stephen M. Newman, isang matangkad at mahiyain na journalism graduate mula sa porch ng kanyang mga magulang noong ika-1 ng Abril, 1983 at naglakad. Walang sponsor, walang support team at wala ring totoong plano. Simple lang ang patakaran niya, tanggapin ang binibigay ng mundo at kilalanin ang ugali ng tao kung estranghero ka na walang mapuntahan. 5 milya pa lang, agad sumagot ang mundo. Sobrang bigat ng kanyang backpack na napaiyak siya sa tabi ng kalsada. Kinailangan pa siyang sunduin ng nanay niya at bawasan ang laman ng backpack doon mismo. Hindi pa ito isang kabayanihan. Nakakailang, magulo at masakit bilang tao. Iyan ang kakaiba sa kwentong ito. Hindi ito nagsimula sa tagumpay. Nagsimula ito sa isang lalaking naisip na maaring ikamatay niya ang kanyang pangarap pero pinili pa rin niyang maglakad. Ang paglalakbay niya ay pagsubok sa likas ng tao. Iinom lang siya ng tubig, magugutom kung walang magbibigay ng pagkain at matutulog sa lupa kung walang matutuluyan. Kumikita lang siya mula sa mga nailatalang artikulo at paminsan-minsang $1,000 na deposito mula sa kanyang nanay. Habang lumalakad siya, lalo pang nagbago ang eksperimento. Hindi na lang ito tao laban sa tao. Kasama na ang panahon, mga hangganan, mga hayop, gutom, tao laban sa buong planeta. Mahirap ang paglalakbay palabas ng Ohio. Tumigil siya ng 2 linggo sa Athens dahil namaga ang tuhod niya na parang basketball. Target niya ang Washington, D.C. Kung makarating siya roon, masasabi niya man lang na sinubukan niya at nakarating nga siya. Matapos muntik masaktan sa abandonadong hotel, mababaw na siyang matulog, suot ang bota, malapit ang bag at handang umalis, nagpatuloy siya hanggang Boston at Atlantic. Noong Hulyo ng 1,183 lumapag si Stephen sa Dublin, direkta sa island sa gitna ng kaguluhan. Nang sabihin niya ang ginagawa niya, agad nag-iba ang mood. Isang batang Amerikano, mag-isa at kakaunti ang pera, tumatawid ng hangganan. Hindi pakikipagsapalaran ang nakita ng mga gwardiya, kundi gawa-gawang kwento. Tiningnan siyang parang suspect. Nakapagpaliwanag siya at nakalusot pero malinaw ang mensahe. Ang pagdududa ay tahimik na sasama sa biyahe. Nagpatuloy si Stephen sa hilaga papuntang Belfast sa Northern Ireland, natutulog kung saan nabutin. Minsang natulog siya sa taas ng lumang pub kasama ang pamilyang may 10 miyembro. Pagkatapos, dumating siya sa Larna. Gusto ng Lord Mayor ng magandang PR. Ito ay isang positibo at nakakatuwang kwento tungkol sa isang lalaking naglalakad sa mundo. Masayang sumabay si Stephen nang biglang bumukas ang pinto sa pagpupulong. May lalaking sumugod, maputla at nagsabing may bomba sa ibaba. Nagmadaling lumabas ang mayor. Lahat ay gumalaw, pero si Stephen, naipit sa takot at pagiging magalang, ay natigilan at napaupo. Hindi siya kung tatakbo o maghihintay. At ang bomba? Yun pala, ang bag lang ni Stephen ng maruruming damit sa bintana ang pinaghinalaang bomba. Sa UK, lalong lumamig ang mga tao. Isang gabi, napalibutan siya. Bato, suntok at mura ang inabot niya. Naapektuhan din siya ng France. Sa Normandy, nakita niya ang libingan ng mga batang sundalong Amerikano, mga teenager na tulad niya. Tumawid sila ng karagatan papunta sa takot. Pinili niya ang paglalakbay na ito. Narating niya ang Spain, nilakad ang Pyrenees at bumaba ng 700 milya hanggang Mediterranean. Pagdating niya roon, dun pa lang natapos ang pinakamadaling bahagi ng paglalakbay. Bago tayo magtungo sa next na destinasyon ni Stephen, pindutin mang subscribe dahil mula rito, magsisimula na itong maging parang pag-survive, hindi na basta paglalakbay. Noong Disyembre, tumawid siya sa Morocco at pagkatapos ay sa Algeria. Gustong gusto niya ang mga bangin sa baybayin at kagubatan, pero mawawala na ang mga ito. Tumawid si Stephen sa Atlas Mountains sa ilalim ng bilog na buwan. Taglamig noon sa Hilagang Aprika kaya may nyebe sa lupa. Bigla niyang narinig ang ungol. Paglingon ni Stephen, nakita niya ang 13 baboy ramong nakatitig sa kanya. Tumakbo si Stephen at mabilis na umakyat sa puno para sa kaligtasan. Nanatili roon ang mga baboy ramo hanggang umaga kaya ginugol niya ang gabi sa lamig at ulan. Pagsikat ng araw, hirap nang igalaw ni Stephen ang mga daliri. Kailangan pa niyang manatili doon ng 3 araw matapos magkasakit at simula pa lang iyon ng karanasan niya sa kontinenteng ito. Nagiba na ang panahon mula nang bumisita siya sa embahada sa DC. Hindi na naniwala ang mga autoridad sa Algeria, naglalakad lang siya sa buong mundo. Pagdating sa Algeria, hindi na insidente ang mga pag-aresto. Naging parte na ito ng kanyang araw-araw. Karamihan sa mga tao ay iisipin ng umuwi sa puntong ito. Pero nagpatuloy pa rin si Stephen sa paglalakad papasok mismo sa disyertong Sahara. Mainit, malawak at walang laman. Hindi ka mabubuhay dito kung kulang ka sa paghahanda at payo ng mga lokal.
Matitikman ni Stephen ang ilan sa pinakakakaibang pagkain. Maasim na gatas ng kambing na pinatuyo sa araw ng ilang araw, walang ref, at hinahaluan pa ng sariwang dugo ng kamelyo. Sabi ng mga Berber, lalakas daw siya rito. Sabi ni Stephen, ang paglunok nito ay parang baliktad na pagsusuka. Sa Tunisia, nalaman ni Stephen ang kayang gawin ng Hilagang Aprika sa nag-iisang manlalakbay. Sa Algeria, ilang beses siyang hininto, inakusahan at inaresto dahil hindi pinaniwalaan ng mga opisyal ang kanyang kwento. Pagdating niya sa Tunis at muling makita ang baybayin, hindi lang ito magandang tanawin, kundi panibagong simula, isang lugar para makahinga, mag-ipon ng lakas at magdesisyon. Tapos na siya sa Aprika. Noong Marso 1984, bumalik siya sa Europa. Una niyang pinuntahan ang Italia, namuhay siya sa sardinas. Kinakain agad mula sa lambat. Hindi ko alam sa'yo, pero siguro doon ko na itatapos. Nagdala ng ginhawa ang Venice, pati bagong bota mula sa ina. Malabo na ang alaala niya sa silangang Europa. Naglakad siya patimog papuntang Gresya, halos lupaypay, at nagtrabaho ng 2 linggo sa sirko. Mula doon, papuntang Turkey. May narinig siyang hindi maganda. May sabi-sabing may Amerikanong biyaherong inaresto at binugbog, pero hindi ito totoo. Ayon kay Stephen, isang mga Turko sa pinakamabubuting taong nakilala niya. Huminto ang mga nag-aayos ng linya ng telepono sa gitnang Turkey sa gitna ng bagyo para bigyan siya ng libreng tawag pa uwi. Bakit kaya? Nalaman nilang siya ang lalaking naglalakad sa mundo. May isa pa nang umakyat sa post kahit may kidlat para mangyari yon. Napunta si Stephen sa baryong Gunikoyu kung saan tila kakaiba siya sa mga taga roon. Nagtataka sila kung bakit may Amerikanong napadpad sa kanilang lugar. Humanga ang punong bayan kaya nagdao siya ng pista para kay Stephen. Kahit isang gabi lang, nakaupo siya na parang hari. Pinanood niya habang nilagyan siya ng pabango ng mga taga roon at nagpalabas sila para sa kanya. Pagkatapos, muling dumilim ang mga pangyayari. Ang Turkey ay may 8 karatig bansa, pero dahil kailangan magpatuloy ni Stephen pasilangan, Iran lang ang pupuntahan niya. Alerto ang mga gwardiya pagdating ni Stephen noong Oktubre 1984. Muli siyang na-detain, ngunit iba ang pagkakataon na yon. Nagkaroon ng problema noon ang Iran at Turkey dahil sa digmaang sibil. Nag-alsa laban sa pamahalaan ng Turkey ang Kurdistan Workers' Party. Matagal ang labanan. Ginamit ng isang hepe ng pulisya ang pagkakakulong niya para bugbugin siya. Nagmumura siya laban sa US habang sinasakta ng inosenteng Amerikano. Nang magbanyo ang gwardyang nagbabantay kay Stephen sa gitna ng gabi, nakita ni Stephen ang pagkakataon niya. Umakyat siya sa bintana at nagtago sa dilim. Naabot na ni Stephen ang balakid. Hindi na siya makalakad papuntang Iran at Afghanistan. Masyadong delikado ang mga lugar na yon kahit para sa kanya. Islamikong revolusyon, Khomeini, digmaan ng Iran-Iraq, pananakop ng Soviet sa Afghanistan at ang mga mujahidin. Dumiretso siyang lumipad papuntang Pakistan pero hindi natuwa ang mga gwardiya sa hangganan at sinubukan siyang pigilan. Walang naaresto sa pagkakataong ito. Ang mga bundok na may nyebe sa bansa ay paborito niyang alaala. Gayunpaman, nabahala si Stephen sa militaristikong atmosfera doon at agad siyang napagod sa mga titig at sa dagsa ng mga tao na gustong makita siya. At yun pa lang ang simula. Mahirap din pasukin ng India. Kamakailan lang ay pinaslang ng sarili niyang mga bodyguard si punong ministro Indira Gandhi. Sa pagkakataong ito, hindi niya napapayag ang mga gwardiya sa hangganan di tulad sa Pakistan, kaya kinailangan niyang maging mas maparaan. Nanghiram siya ng damit ng misyonaryo para makapasok sa Punjab. Mas magaan ang sitwasyon sa India kaysa sa ibang parte ng Asya. Kumain siya ng namuong gatas ng kambing kasama ang mga lokal. Nakihati siya ng pagkain sa mga mongheng Budista pero hindi nila maiwasang tumitig. Namangha sila sa kanyang maputing balat at pulang buhok. Hindi siya makalaba o makaligo nang hindi dinudumog ng daan-daang tao. Sa isang lugar, umabot sa 7,000 tao ang dumumog sa kanya. Tumawag siya sa kanilang bahay noong Pasko, isang buwan matapos pumanaw ang kanyang ama noong araw ng pasasalamat. Ang tawag mula sa Turkey ang huling beses na nakausap niya ang ama. Dumaranas ng matinding pagsubok si Stephen at malaki ang epekto ng paglalakbay sa kanya. Lumalakas ang pagbagsak ng timbang ni Stephen, pero mas mabigat ang epekto nito sa kanyang isipan. Miss na miss niya ang tahanan, pamilya at mga kaibigan. Delikado na rin ang mga tao sa paligid. Tinutulak at hinahawakan siya, kaya natatakot siyang maipit. Ginamit ng pulis ang baston para paalisin ang mga tao. Hindi niya alam kung uwi na lang siya para makasama ang nagluluksa niyang pamilya. Hindi hinahabol ni Stephen ang record at iniiwasan ang mga sponsor, kaya wala siyang kontratang kailangan tuparin. Pero mangangahulugan ito ng pagtatapos ng lahat ng kanyang mga naabot.
Balisa, huminto siya sa lungsod ng Varanasi, isang banal na lugar para sa Hinduismo. Doon, sinusunog ang mga labi ng yumao at isinasaboy sa ilog Ganges. Pagkatapos, nakilala niya ang isang naglalakbay na Tibetanong lama kasama ang dalawa niyang alagad. Papunta sila sa Sarnath, ang lugar kung saan unang itinuro ni Buddha ang kahulugan ng kaliwanagan. Nahihirapan silang makaintindihan, pero alam na ni Stephen kung paano lampasan ang hadlang sa wika. Lalo siyang ginanahan magpatuloy matapos mag-usap, kaya sinundan niya ang kanal lampas Calcutta. Kasabay ng kalsada ang kanal sa una, pero lumiko ito sa gubat. Akala niya magpapalipas siya ng gabi, kasama ang mga tigre at ahas. Pero may misteryosong lalaki sa tabing ilog na nag-anyaya sa kanya sa bakanteng bahay. Hindi ito kasing delikado ng akala. Isa itong maluwag at modernong guest house na maraming kwarto. Ang lalaki ang may-ari ng bahay na inialay bilang pahingahan para sa pagod sa ngalan ng kanyang magulang. Si Stephen ay ika-13 bisita, ang pinakamaswerteng numero sa India. Ayos na lahat, malayo na siya para umatras. Laging may mahiwaga o magandang bagay na maaring mamiss niya kapag tumigil siya. Dumating siya sa Thailand noong Pebrero ng 1985 at hindi nagtagal ay nagdalawang isip siya tungkol sa desisyong iyon. Ang pagkain doon madalas ay pritong alakdan o ipis lang. Pero hindi siya nagreklamo. Sabi niya, parang karne ng tupa ang lasa. Pero ang pagkain ay pinakamaliit sa mga problema niya. Naglakad siya sa gubat sa timog ng bansa isang gabi upang makaiwas sa init. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ang daang iyon ay isa sa pinakamapanganib sa mundo. Tama, may mga tulisan na may itak na sumugod sa kanya at payong lang ang dala ni Stephen. Pinilit niyang palabasin na baril yun pero hindi umubra. Pinalo niya ito na parang pamalo at naitaboy sila saglit pero oras na lang ang bibilangin. May humawak sa kanya mula likod, hinila siya pababa at hinampas ng itak. Tumama ito sa backpack niya at tumalbog. 1 pulgada na lang at mapuputulan na siya ng ulo pero pumagit na ang tadhana. Nagulat ang mga tulisan sa ilaw ng dumaan na pickup truck. Sinamantala ni Stephen ang pagkakataon at tumalon papasok. Ang nagmamaneho ay lokal na magsasaka kasama ang pamilya. Natakot sila nang makita ang isang takot na Amerikanong papalapit sa kanila. Sa kabutihang palad, marami nang natutunan si Stephen noon. Kahit di kayo magkaintindihan ng wika, may paraan pa rin para maintindihan ka ng iba. Kumalma ang pamilya at dinala siya sa pulis. Walang aresto o pananakit. Inalok siya ng kaligtasan at nakalabas si Stephen na walang galos. Kinabukasan, alam ni Stephen na kailangan na niyang umuwi, ngunit nakilala niya ang isa pang mongheng Budista na napansin na kailangan pa niya ng higit sa pahinga. Inimbitahan si Stephen sa kalapit na monasteryo. Tanging ang pinunulang na madalas niyang makita sa mga kuweba gabi-gabi ang marunong mag-Ingles. Dahil dito, nagkaroon siya ng tapang tumawid sa Thailand, tumutuloy sa bagong monasteryo gabi-gabi. Ngunit hindi pa tapos ang pagsusugal niya ng buhay. Pagsapit ng Hunyo, nasa Malaysia na siya, makapalang gubat, mga gubat ng goma at matindi ang init. Mabagal ang lakad at mas dama ang layo at pag-iisa. Sa isang baryo, napanood niya ang ritual ng paglalakad sa apoy kung saan normal lang tumatawid ang mga tao sa nagbabagang uling. Sabi ni Stephen, ito ang isa sa pinakakakaibang nakita niya sa biyahe. Kabaliktaran naman ang Singapore. Moderno, mabilis, malinis at kontrolado. Hindi siya nagtagal doon. Halos di na totoo ang pakiramdam sa Singapore matapos ang ilang linggo sa gubat, kaya niya napagtanto kung gaano na siya kalayo sa normal na buhay. Isang mabilis na hintuan lang ito bago ang malaking pangtalon mula Asia papuntang Oceania. Para kay Stephen, hindi lang pagdaan sa masisiglang lungsod sa baybayin ang Australia, kundi paglalakad mula Hilaga hanggang Timog Baybayin na may sariling mga hamon. May ilang Australianong binubog si Stephen dahil Amerikano siya, pero hindi lahat. May ilan ding nagbabala na imposibleng tawirin ang outback ng lakad. Si Stephen ay sapat na matalino para malaman na hindi sapat ang isang backpack lang. May dala siyang kariton na puno ng mga supply. Pinahirapan siya ng outback. Natuto siyang kumain ng butiki, nagtago sa hukay ng opal laban sa init at kumuha ng bato para sa nanay niya. Hanggang sa isang lasing na Aussie ang nagtutok ng baril at nahulog ito sa kamay niya. 2 estranghero ang naghatid sa kanya pabalik at laban sa lahat ng posibilidad nahanap ang bato sa gitna ng kawalan. Anya, yon ang isa sa pinaka nakatatakot niyang karanasan sa biyahe. Pero survivor si Stephen. Dumating siya sa Melbourne at umalis ng Australia noong Hunyo 1986. Sumakay si Stephen ng eroplano papuntang Vancouver. Nagsimula na ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay, kaya may mga side quest siyang hinarap tulad ng pagpunta sa Los Angeles kung saan nagkaroon siya ng tagapanood.
3,000 katao ang sumunod sa kanya mula Pacific Palisades hanggang Temescal Canyon Park, pero hindi niya isinama ang 6.2 milya sa kabuuang distansya. Binibilang lang ang direktang biyahe mula Vancouver papuntang Bethel. Mabilis lang dinaanan ang kanlurang US. Tore ng Seattle, walang hanggang langit, lilang bundok at gumagalang bison. Matindi ang lamig bago ang Continental Divide. Natulog si Stephen sa nyebe sa negative, 13 degrees Fahrenheit, pero hindi yun mahalaga, malapit na ang tahanan. Ang huling 5 milya ay dumaan sa rural na kalsada at bukirin na may nyebe sa East Fork State Park, bawat hakbang papunta sa matagal nang naghihintay na beranda. Nasa likod niya ang mundong nilakbay, bawat sulok ay nakaukit sa kanyang alaala. Noong ika-1 ng Abril, 1987, bumalik si Stephen sa Bethel, dala ang bandila ng Amerika sa kanyang likod. Daan-daang tao ang nagtipon habang nilalakad niya ang huling milya sa Main Street. Sa wakas, nakarating siya sa parehong beranda kung saan siya nagsimula at sumalubong siya sa yakap ng kanyang ina. 4 na taon, ganun din karaming pares ng bota, 5 kontinente, 21 bansa, 45 hanggang 50 libra ang nabawas sa timbang. Daan-daang pamilya ang tinuluyan niya. $4,000 ang nagastos, 21,000 milya at 40 milyong hakbang. Maraming hirap ang dinaanan ni Stephen sa paglalakbay sa mundo, ngunit para sa kanya, mas mabuti pa rin ang mundo kaysa iniisip natin. Mas marami pa rin ang mabubuting tao kahit sa delikadong lugar. Napuntahan ni Stephen Newman ang mga lugar na bihirang mapuntahan, hanggang saan mo kaya mararating kung susubukan mo. Salamat sa pagsama. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo sa susunod sa Map Pack.